ready? Game, bro. Let's start. Handa na! Tropang Radio! Tropang radyo! Tropang radyo! Tropang Radio! Tropang radyo! Yo mga katropa, Friday night na po at oras na para sa review Yo. dito sa Tropang Radio. Yo. Kami po ang inyong mga ka-review, katropang Jane. At ako si Katropang Dex. At ngayon po, aga-aga review talagang hirit namin dahil magre-review Magre-review talaga kami. At marami tayong mapag-uusapan. Very Oo. insightful itong conversation natin, katropang Dex. Oo. Kasi ewan ko, ako nung napanood ko yung trailer nung i-review natin ngayon, ano siya parang Na-excite may ka ba? na-excite na part of me. Hindi Hindi yung okay. hindi yung naiisip natin Oo. usually, no? Pero Yung part of Not you, the usual part dahil yan na kay Kate like, Beckinsale at si, not the at si usual kay Jessica Biel. Jessica Biel. Not the usual part that gets excited how many times a day. yung alam mo yung curiosity because of the yung natural curiosity na ihahatid nung it's a familiar concept that has been redone Mm-mm. and natapos meron siyang bagong version ngayon, parang ganun. So tapos very very sabi ko kay Karopan J, may vivid memory kasi ako of the old one na nung bata ako, ito yung memory niya sa akin. Ito yung natatandaan ko yung title na ito because of this Particular certain scene. oo. Na tawag dito na lalo nung curiosity ko doon sa bagong version ngayon. Ito yung Total Recall. Mm-mm. Ganon. So, So mga katropa, obvious, ang ating pong i-review today ay Total Recall. Total Recall. Yun. So, tawag dito, it's a remake of the The 1990 movie, Total 1990 Recall. movie, sci-fi movie na ang bida noon ay si Arnold Schwarzenegger. And this time, sa kanyang 2012 remake, ang naging bida naman ay si Colin Farrell. So, alam mo na ang kapalaran naghihintay kay Colin Farrell in the near future. Kapag Yung mabalik tayo govern- sa Expendables 25, ganyan. Kung meron ng Expendables 25, ganyan. Si Justin Bieber, action star na rin. Ganun. By Yan, the malamang time, oo. At saka, sino ba yung action star ngayon? Si Daniel Craig, ang kalang version of Chuck Norris. Oo, Chuck Diba? Oh no, baka mapunta dyan ang aking lovey-dovey na si Jeremy Renner. Baka maisama. O baka si Jeremy Renner nga yun. Diba? Si Chuck Norris nila. Saka yung si Robert Downey. Oo, ganyan. mga ganyan feeling ko. Expendables. Pwede, Yung parang pwede. future age na. So, kasi Expendables medyo ito talaga yung classic warfare Yung mga tipong nandun sa lugar na merong civil war, ganyan. Tapos makikipaglaban sa mga rebelde, ganyan. So, baka doon mga mas scientifically advanced modes of warfare na, diba? Napasok naman sa konsepto nila ng mga superhero films ngayon. Correct. Nilalabasan ng mga na to. Kung si Daniel Craig lalabas, high-tech pa rin naman kasi yung gadgets ni James Bond ngayon. So, Pwede pasok. pasok pa rin. So, sino na kaya ang Liam Hemsworth nila doon? Baka si Sino ba ang child star ngayon? Naalala ko dati na parang, tapusin na yung Harry Potter. I remember tapusin na yung Harry Potter na yan. Baka naman by the time na matapos yung Harry Potter, pwede na mag-play si Harry Potter ng James Bond. Si Daniel Radcliffe, I mean, ng James Bond. Kasi, Actually, bumibinata na sila masyado. ilan taon na lang bibilangin natin, pwede na siya mag-James Bond. Oo nga eh. 23 na ba? Actually, si parang Daniel may nagkaroon nga before ng rumor na diba, ina-eye siya to play James Bond. Kaso, ang problema dito, I'm sorry Daniel Radcliffe, pero masyado akong maliit para Hindi maging James tumangkad Bond. eh. Oo. Unless ang Hindi concept natin ng James Bond by that time na mag-James Bond ka, tawag dito, Hindi medyo na- habit na ang habit na ang standards ng stealth dito. Ganon. Feeling ko malapit-lapit pa si Andrew Garfield. Andrew Kasi Brit Garfield. din po si Andrew Oo, Garfield. yan. Tapos medyo matangkad, may lean, tapos parang doable, malleable. Doable. Hindi, I mean, doable. Oh, sige. However that means. Di ba? I think. Di ba? So, pre-predict kami ngayong August 24, 2012 na maaaring maging choice si Andrew Garfield at maaaring ang kalaban niya ay si Rob Pattinson. Bro. Yeah, dapat daw Brit ang Brit actor lang. Brit actor, Brit actor yun eh. yun. Brit actor Actor yun. ba si Di ba si Rob Pattinson? Masyado siya marungis. Si Gregory?
Oo, Cedric pero Diggory? di ba, Cedric marungi si Robert Pattinson Marungis din ako. naman si Andrew Garfield. Sige, ito na lang po ang gagawin. Pag marungis pa po siya at that time, paliliguan po siya ni Shrel. Joke lang, Katropa Shrel. Para bumiti ka lang. Dahil our hearts go to Katropa Shrel na nagtatrabaho kahit po masakit ang kanyang ngipin. Post-surgery. Hindi po dahil sa pregnancy related. Okay, punta na po tayo sa Total Recall, mga katropa. Dahil sa punto pong ito ay tatawagin natin from the outside. Ang ating po si Katropang Des muna. Ikukwento niya yung basic premise ng Total Recall. 2012. 2012. Yung basic premise nung basic story nung plotline nung Total Recall ngayong 2012 is nakasituate siya sa isang dystopic future sa Earth. In a distant future kung saan katatapos lang ng isang chemical warfare Parang something like that. that devastated the Earth at talagang parang wasteland na yung rest of the Earth. Bukod sa dalawang territories. This is the United Federation of Britain tsaka yung tinatawag nila the colony. Yung colony, base dun sa mapang pinapakita nila, nasa ibaba ng Pilipinas, yung isang malaking isla, isang malaking tipak ng isla na nasa ilalim ng Pilipinas na pangit na. Yun yung Australia. Oo. Yun yung Australia ngayon. So, parang pag inisip mo nga, di ba, during that time, yung Britain, colony niya yung Australia, at yung Australia tapunan ng mga, di ba, ng mga kriminal, di ba, naalala mo yan. So, may konting historical significance. So, ano nito is, yung mga Brits, parang sila yung, they are the rulers of the world, di ba? Tapos, ito yung tipong, anyway, the usual setup sa dystopic future na merong malaking contrast yung ruling class tsaka yung mga working class. Ang sistema is yung colony, sila yung parang mga nandoon sa working class, sila yung mga slaves kumbaga that are being used para ma-maintain yung status quo, 'di ba? And what they do is they travel. Hindi ko alam kung geographically accurate yung kasi ang parang lumalabas pagkakaunawa ko sa is ilalim dumadaan. ano siya ang tawag dito may tawag doon antipodes ang oh my gosh. nosebleed. Antipodes ang Australia at Britain para magawa nila makapag-travel ng mabilis passing through Earth's core at lalabas doon sa kabilang side. Through So, a parang mode of in essence, transportation. binutas nila yung core. Core. Nag-dig sila ng hole, passing through the core, para dire-diretso doon sa, tawag dito sa... So, each other, colony. actually. Tapos, parang meron lang siyang periodic, hindi po yun parang MRT na andar ng andar. Parang periodic na... May isang araw sa isang... may oras, particular oras sa isang araw na i-transport yung mga workers from the colony to Britain and back. Ganun siya. So, yun ang setup niya. Okay. Now, yung story is revolves around this character, si Douglas Quaid, na isa sa mga workers ng colony. Yung colony, syempre, oppressed nung Britain, yung British country. Tapos, he's been having this dream of na meron siyang na chine-chase siya ng mga alagad ng batas. Correct. Namatakas siya at na-capture siya. Tapos, parang hindi niya alam kung saan nanggaling. Parang yun. Tsaka may babae doon, na hindi niya asawa. May babae doon na hindi niya asawa, hindi niya kilala. Tapos, and it seemed na he's having quite a normal life, di ba? Worker siya, normal day-to-day, existence. As in yung assembly line type of worker. And, because of these dreams, parang nagkaroon ng slow, parang nagkaroon ng nag-brew yung idea na baka naman parang parang he started to question kung ano yung nangyayari sa mundo. Ito na ba siya ganoon. Tapos na-introduce ngayon siya dito sa yung tinatawag recall. Parang this is an establishment that sells memories. Parang kung gusto niyo magkaroon ng ganitong memory, ibibigay namin sa inyo yan. So, kasi in essence, ang premise nun, di ba, na hindi naman natin kailangan ma-experience yun. Kailangan lang maalala natin. So, kung sakali ako, gusto kong magpunta, let's say, sa China, hindi na ako kailangan pumunta pa sa China, ilalagay na lang yung memory na yun. So, hindi ka gumastos. parang ganun siya. So, parang ibibigay nila sa iyo yung past na gusto mong makuha. Maalala. Ganun siya. So, yun yung basic idea. And then, nung pumunta na nga siya sa recall,
this is when everything started to fall apart. Kasi parang nagkaroon ng ano na parang may something sa memory niya that has been tampered with na parang nag-compromise doon sa ano, parang na pwedeng maging tipping element doon sa power struggle between the rebels and the ruling class. Kasi meron din pong very strong rebellion dahil nga syempre sa ganong klaseng Oo. sa polarized Very polarized society, hindi mawawala yung mga ganon. So may diba? rebellion. So yun yung parang ngayon nakikita niya, parang may other side na ano. Pero bago mangyayari kasi yung recall, 'di ba, Katropang Dex ay merong nakita from his memories na ano, na I guess yung nagpa-question Oo, a lot parang of things. yun yung ano, parang yung supposedly yung recall ano, hindi naman siya natuloy, diba? Yung pag-plant ng memory, the process or the operator just realized, just discovered na parang there's something about your memory na hindi mo sinabi sa amin. At hindi pwede dahil pag masyado daw malapit sa isa't isa yung i-implant, ay magiging problematic. Oo. So, yun yung nangyari at yun yung trigger nung series of events that led to everything, to the chase scenes, to the big explosions, and to everything. Ganyan siya. Mahalagang ma-establish, mga katros, bago tayo mag-break, ay yung doon sa story na ito, ang nangyari ay parang meron nga talaga siya in his past na ngayon, he has to run from the authorities dahil parang naaalala na niya yung past niya at he has to find kung ano yung, meron siyang hinahanap. Ano yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito? At bakit may mga taong hindi niya kilala pero tapos essentially, may kinakausap siya nung kanyang mga recordings of himself na, ito gawin mo, ganun, umalis ka dyan. So, marami na siyang nako-question about So, meron siyang, parang nagkaroon ng projection yung past niya na parang kinakausap siya ngayon. Yung past self niya, kinakausap siya ngayon na parang, you have to look for this person, you have to do this. You because look for the key, may mga ganyan siya. sinasabi. And ito yung nakadagdag doon sa confusion niya, doon sa bigger question niya na, sino ba talaga ako? Yan, diba? okay. So, yun yung basic premise nung ano. Sounds interesting? Tingnan natin. Sige, tingnan natin. Dahil sa ating pagbabalik, mga katropa storya, bumabalik tayo sa ating very, sa structured style muna natin yun. Very essentials nga tawag natin, diba? Okay, so storya ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. At syempre, i-refer back natin ito. Hindi natin ito maiiwasan. To the Total Recall of the Past. Yung 1990 version of the Total Recall. Na, ako naman, hugas kamay din, napanood ko yun, pero sa TV na po, Baka just in case, sabihin nyo, wow, grabe naman. Parang feeling ko sa $1 million movies. Parang mga ganoon at paulit-ulit. Kasi hindi pa uso na ng HBO na napanood ko yun. Okay, sige. Parang sa Channel 7 ko yata napanood or something like that. Anyway, mga katropas, dyan po natin, yan po ang ating babalikan sa pagbabalik ng review dito sa Tropang Radio. Tropang Radio. Tropang Radio. Tropang Radio. Yung mga katropas, tayo po yung nagbabalik sa review sa Tropang Radio. I feel so alone. Huh? Wala nagsabi mo ng review with me. Okay, sige, ulitin natin yun. Take it, please. Wag na. Mga katropas, babalik po tayo sa Total Recall. Diba? Yan po ang ating nire-review sa araw na ito. And nabanggit nga natin kanina na itong Total Recall, just for the benefit of the younger Sobrang ones. bata. Kasi bilang OG na tayo, meaning old generation. Ito ay remake na lamang po nung 1990 sci-fi na nagbida si Arnold Schwarzenegger. I think this is one of his this is one of the first movies na nakilala One si of Arnold. those. Oo, diba? I think Before actually, Terminator pa nga after ito. Terminator. After Yung Terminator. first Terminator. After the first Terminator. Yes. So, kasi yung Terminator series, yung maaga kasi nag-Judgment Day, 10 years later yun. Kasi yun parang ito yung feeling ko, One yung of those, uber sikat pa si, talaga, yung grabe, talagang kasagsagan talaga ng Arnold Schwarzenegger na everyone's talking about Arnold Schwarzenegger. Tsaka yung, diba? kumbaga may top 3 niya, di ba, Conan, Terminator, and Total Recall. Kasi at yung Total Recall, parang in essence, very philosophical kasi. So, ito yung parang bakit may bibigay kito Arnold Schwarzenegger isang philosophical movie, feeling diba? ko nga ito yung potentially the Matrix of that Yes, time. Yung actually, ganun siya. It's a totoo very po yun. philosophical idea. Oo. Tsaka di ba sinasabi po kasi sa atin, yung sabi nga ni Katropan Dex, dystopic. Lagi kasi pinapaalala sa atin, when you think of the future, what do you think about? Is it the Jetsons or the Blade Runner? Yung Blade Runner was one of the predecessors of the dystopic kind of that look
na modern pero marumi, Mm-mm. 'di ba? Yung very very so one Yung of those alam mo yun. nasa future, Nasa pero future hindi ka, siya pero yung hindi future siya yung na future ano. that you want. Wow, Oo, oo. na Jetsons. Kasi yung Oo. Jetsons parang very utopic na ang Oo. saya-saya, Saya-saya. modern na ang Oo. gamit, ganyan. Actually, pagka nga, later, pasok ko na before tayo pumasok sa story, pag iniisip nga natin, paano na yung mga, paano na nagkasya ang mga tao sa ganito kaliliit na mga lugar, no, na Mhm. spaces. Actually, ang napag-usapan namin dito napag-usapan, na ang naisip ko dito ay kaya pataas di ba, pag sinasabing sa mga lugar na very dense, Mhm. matataas ang buildings, ganyan. Oo. So, ito sobrang matataas, abot sky na yung Oo. mga buildings. buildings. O, kasi masikip na, wala na Oo. kasing ibang Actually, mga buildings nga spaces. dito sa Total Recall, visually ha, Mm-mm. it's even higher than, nakalutang nga yung mga yung mga buildings, yung mga establishments, nakalutang siya yung parang, meron lang foundation that elevates it, tapos yung, the rest of the is, halos nakaano siya Yes, lagi. oo. High, yung ganun siya. Oo. So, meron siyang ground level, pero Mm-mm. parang ang feeling mo, paano magkakasya ang lahat? Parang may Hindi feeling man na sila pataas. kasya horizontally, vertically sila vertically. kumikasya. So, Oo, yun yung, so ganun yung konsepto kung hindi nyo po papanoorin. Pero, Mm-mm. okay, so katropang Des, let's talk about the story. And Mhm. again, sabi nga natin, inevitable yung comparison no sa Total Recall Oo. ng 1990. Pareho po sila actually based on the short story, We Can Remember It For You Wholesale. Mm-mm. Actually, nung nagbasa ako ng nung napanood ko yung Total Recall of before, hindi ko nakita to. Ngayon tuloy, I am so curious to see what Both. hindi The- ito the- lang the- itong the We Can ano. Remember It For You Oo. Wholesale Oo. kasi they're both based on that, Mm-mm. 'di ba? So obviously, sabi ko nga, iniisip ko nga minsan, ito bang Total Recall 2012 is base dun sa We Can Remember It For You Wholesale or Or- based siya dun sa Total Recall? Oo. Kasi yung Total Recall is already of 1990 is already an interpretation, An interpretation of the original diba? material. Yan, Now, oo. kasi hindi naman maiwasan na may mga pagkakaiba kasi Mm-mm. doon sa ito yung major pagkakaiba ha. Para sa akin ha, there are minor omissions and revisions to the elements na pili ko nagkaroon tayo ng kaunting disparity doon Oo, sa dun sa sa original content. so to speak. Parang maiko-consider ko siya na magkaiba siya Mm-mm. na material. Ganun siya. So which one is the one that was more faithful to the original material? 'Di ba? Yun yung kasi hindi natin maiwasan na hindi ko compare nga dun sa original Lalo material. syempre sa generation namin na OG, Mm-mm. no? Pero ang natin is kasi dapat because it's just recent na recent 'di ba? Oo. 12 years ago. So i-assume mo na majority na manonood niyan ay yung mga napanood nung una na, Mm-mm. 'di ba? 12 Oo. years ang difference. Kasi ako, bata pa ako nun, pero Oo. nagre-ring sa akin yung Total Yeah, Recall. oo. So, ibig sabihin, meron taga tayong tendency to compare. At Mm-mm. una mo, syempre, ikukumpara, ano ba yung ano na storya nito dun sa dating Mm-mm. story. And we are talking about 1990 here, ha? Oo, Kasi 90s na. usually yung movies, Mm-mm. magra-run siya ng ng siguro at least 5 years more after nung release niya yung release year niya So ipapalabas pa yan sa TV. DVD, Hindi pa nga uso DVD na VHS pa Oo, yun, di ba? VHS. Yung ganun siya. Meron pa siyang 5-year period kung saan ipapalabas pa siya outside its original widescreen version. Yan, oo. So, kaya pa rin. Kasi supposedly 1990, ilang taon pa lang naman ako noon. Wala pa yata Correct. akong memory noon. Pero, napanood ko siya after na, di ba? Nung period na yun. So, naalala ko siya hanggang ngayon. Tapos parang, okay, sige, Total Recall. Wow. Oo, at saka napapanood pa natin siya. So, meron tagang ganoon. So, like ako, for example, I remember it very vividly because I did not just watch it once. Kasi gustong-gusto ko tong Total Recall, to be honest. So, every time lalabas sa HBO, sa Star World, papanoorin ko siya dahil I don't know, kaya nga, alam mo, meron akong sobrang ikinatuwa about myself nung pagkatapos natin panoorin itong 2012 version na na-realize ko, uy, bata pa pala ako. Hindi lang ako sa mahilig sa pelikula, meron na pala akong nakikita na mga bagay-bagay about films na na-appreciate ko na. Kaya pala ako nahilig manood ng pelikula, ganoon. So, yun po yung yun yung aspeto na kaya nga, dahil storya po ito, yung pinaka-premise nito Kasi marami po dito nung papanoorin mo siya sa una, ikaw mismo maguguluhan ka bilang audience, 'di ba? Kasi ang inalalatag dito, ano ba talaga yung past niya? Yun ang una mong tanong. Tapos all of a sudden, ang tanong mo na ngayon ay, is he the hero or is he the villain? At kung ano yung totoo.
Correct. Kasi ano oo. eh. Ano yung reality ba Based talaga? kasi Ano na ba sa yung mga- memory? Ano yung reality? Sa potential turn of events ng mga bagay-bagay na, alam mo yon parang yung pwedeng maging consequences ng single event na ito, maiisip mo na, hindi mo na maiwasang isipin na parang, teka, ano ba yung totoo? Mm-mm. Anong layer ng kwento yung totoo? Anong layer ng Correct, kwento yung nangyayari talaga? Ano yung layer na hindi, di ba? Alin yung, kumbaga, ito nga yung supposed to be, nung sa recall kasi, nung total recall before, pareho na sila may recall element. Ang Mm-mm. difference kasi dito, kaya kinlarify ko kanina ka-Tropang Dex, or inano ko siya talaga, parang hinighlight ko yung fact na doon kasi sa original, natuloy yung recall. Mm-mm. Natuloy na ipasok Yung yung memory recall sa head niya. process, Yung recall process. Pagkatapos, parang nung habulin siya dahil sa nagkaroon na-embed na yung memory sa kanya. Tapos ngayon, parang siya mismo, hindi na niya ma-make yung distinction. Teka muna, memory ba to? Or yung implanted memory siya? Mm-mm. Ang concern ko kasi dito sa bagong story, ka-Tropang Dex, hindi inilagay yung aspeto na natuloy yung Oo. pag-implant ng memories. Mm-mm. So, dahil doon, Alam na alam mong reality oo, ito. 'di ba? Kasi yung kabila, meron tagang may portion na pareho from the old movie and the new movie kung saan sinasabi, nakaupo ka pa, nandoon ka pa, kaya lang ipinasok ako kasi ang sabi talaga nung friend niya, pinasok ako dito to get you out kasi parang na-coma ka na eh. Mm-mm. So kailangan gisingin natin yung brain mong lumabas diyan sa machine. Yung parang kumbaga doon sa sa state na 'yan. Mm-mm. Doon kasi sa doon sa bago, hindi nangyari yung recall. So nung ginawa yun, alam mong lokohan to. And it was there was never a visual treatment. Oo. There was never a visual treatment that would make you think that something might have happened or something might, 'di ba? Yung natuloy Oo. ba, hindi ba Natuloy ba? Na mag-aano sa'yo na natuloy ba yung procedure o hindi? Ganun Correct. siya. Mm-mm. Kasi yun yung parang wala talaga, yung parang Hindi na established what talaga. I notice about this one is that napaka ano niya for a material that talks about memories and brain what's the going on workings of inside the the brain, brain. confusion, At and saka yung identity. Tsaka yan yung identity, yung who you are. Mm-mm. Kasi yun yung question talaga ni Quaid from the start. Sino Mm-mm. ba ako? Mm-mm. Yun siya eh. There is nothing that will make you think that there is a layer of reality beyond Mm-mm. what you are seeing doon sa Correct. pelikula, beyond the layer na sinusundan mo. O baka hindi mo nga rin maramdaman na multi-layer Correct. reality itong pinapanood mo kasi walang point sa pelikula para Na sa dinala akin, ka nila doon. na binigyan ka nila, na tinaniman ka nila ng memory na that might make you think na ano yun? Parang pag bumabalik ako doon sa ano na yun, sa moment na yun, parang tapos mag-shift ulit ako sa panibagong iba na yung, parang may iba na meaning sa akin or may iba na siyang implication sa akin. Ganun. Kasi, i-compare ko siya dun sa, anong tawag dito? Yung movie na Identity ni, diba, meron kasing layer yung kwento na hindi mo maintindihan kung ano yung kaugnayan nito doon. O kaya medyo Vanilla Sky. O, medyo Vanilla Sky na parang, diba? Past, Huh? present, Huh? diba? No, Hindi maano eh, ano no? nangyari? Parang, ano nangyari sa kwento? Yung, hindi ka muna na-confuse Correct. in a confusing way. Yan. Okay. Di ba? Break Kasi mo- yung confusion mo, nangyayari doon sa, Ano nang nangyari dito ano sa storya na to? Hindi mo tinanong kung bakit, ano nangyayari? Dahil hindi mo Maintindihan yung kwento. may mga images ka na naiisip, na pinagpa-patch that na ngayon hindi pa nagme-make sense. Yun talaga, ang tinatanong mo, ano nangyayari? Kasi parang meron ka namang clear picture, pero wala ka nakukuha kahit na ano. There you go. Diba? Okay, so mga katropas dyan ang ating babalikan, di ba? More about the story and some take on the characters. Kasi technically dito sa The Old Total Recall, as this central character dito ay yung one person, yung Quaid character. So yan po ang ating pag-uusapan. Nagiging very exciting na at dumadami. Tumatas na po ang tono namin eh. So alam niyo pong very passionate kami dito. Huwag po kayong alis mga katropas. Babalik po ang review dito sa Tropang Radio. Tropang Radio! Tropang Radio! Yo, yung mga katropas, tayo po yung nagbabalik sa review Yo. sa Tropang Radio. Yo. Alam nyo, sa totoo, hindi po namin mapigilan. Kwento pa rin po kami ng kwento over the break. Mm-mm. Kailangan
na to. Oo, sabi ko, teka, Kasi baka mamaya sa sobrang kwento namin, wala na kami maalala doon sa mga Oo, previous kaya na hindi one. namin ma-share kasi ang feeling namin na pag-usapan na natin yan, di ba? Okay. So, Katropas, ito po yung babalikan natin yung isang aspeto nung sinasabi ni Katropan Dex na very vital dito sa Total Recall review natin. Yun yung recall aspect. Technical aspect. Ay, recall, identity, at sabi nga, di ba, identity, memories, yung brain natin nasa complex na Nasa na complex, organism, oo. the organ, di ba? In essence, complex yung organ na yan na parang na minsan, pero i-confuse ka niya whether this is a memory, this is actually happening right now, or pwedeng i-embed, di ba? Even in reality nga, di ba? Actually, reality is very confusing to me Sa also. totoong buhay, di ba? Parang, ito ba yung reality? Kasi parang hindi ito totoo. Yung At saka parang minsan, ganun. alam mo, meron akong days na isip ko na naginip lang ba ako? Oo. Or minsan pagising ko from a dream, feeling ko nangyari na iiyak talaga ako na parang grabe naman tong nanas mo. Or May mga parang, ganun. alam mo yun, may nangyari, tapos parang naiisip mo na parang, teka lang, parang, nangyari ba sa akin in the past ito? At parang, di ba parang ganun, hindi ka magkaroon ng parang hindi ka magkaroon ng total recall na magbibigay sa'yo ng clarity about certain things. Ito totoong buhay na, di ba? How much more interesting would it be kung itatranslate natin siya sa isang sci-fi film in a futuristic setup? Correct. Tapos, ang dami mong pwedeng i-explore kasi ikaw, as a person, isa lang yung puntong dibisang tinitignan mo eh. There you go. Yung sarili mo lang. Yun. Ngayon, pag nanonood ka ng pelikula, Nakikita para mo kang si Lord. Correct. Nakikita mo lahat. 'Di ba? Yung parang ito yan. Tapos parang ano nangyayari? Yung 'di ba? Yung parang mas marami kang ngayon. So mas holistic yung pagtingin mo. So actually may pasok lang doon sa aspeto ng POV. Clearly na naaalala ko doon sa Total Recall, pero syempre dahil hindi ko naman siya napanood right before the movie, meron kasing part doon na pumikit siya doon sa Total Recall na 1990. Pumikit siya, pagising niya may nagkakagulo na. So in essence, because pumikit at nagpakita ng POV na parang nawala, nag-shutdown yung certain POV natin na naka-third party, naka-third person point of view tayo sa kanya, napunta tayo sa mata niya, tapos nagising tayo na So in essence, dinadala tayo nung director dun sa potentially nakikita naman niya versus dun sa shifting of planes ito perspectives. dun sa parang dalhin kita muna dito tapos pag binalikan ko tong point of view na to, iba na yung makikita mo, di ba? So hindi mo naturally malalaman lang kung bakit, 'di ba? Kung bakit. So may mga ganong mga elemento doon na hindi siya na-translate dito kasi sa sabi ko, itong pelikulang itong Total Recall 2012, walang pikit moment. Oo. Yung hindi ka Wala pumikit oo. kasi parang lahat nakita mo eh. At hindi kanya inalaw na 'di ba, kahit itong Inception, 'di ba? Kaya sabi namin, alam mo yung opportunity of this movie to be the Inception, 'di ba? When we watch Inception, mga katropa, talaga sabi namin, ito ang pelikula na talaga pinag-isip ka. Oo, yung parang, At hangga't umuwi ka, actually hindi ka makatulog. hanggang kasi ngayon nag-iisip pa, ka. ilang buwan na ago namin napanood yun, meron ka palang pag-iisip na, pwedeng Inception lang ang totoong buhay mo, di ba? And so, ito nga, at yung wording pa doon sa Inception, yung you get deeper and deeper, pwede. Every time yung pwede ka pang pumasok layer by layer by layer. Ang tanong, makakabalik ka ba? Correct, Diba? yun siya. So, potentially din, matatrap ka doon. Tapos kung makabalik ka man, hindi ka pa sure kung yun nabalikan mo, yun talaga yung final yung reality. At saka, di ba, yung sasabi dito, minsan you can go into, kaya may architect sila dun sa Inception kasi you can go into somebody else's concept. Di ba? Yung parang pwede kang pumasok sa reality niya. So, mag-share pa kayo. May mga ganun pang elemento. So, although hindi naman natin hinanapan ng Inception aspect na yung may shared truths kayo, shared realities, or whatever. Pero alam mo to, Ang hinahanapan mo dito ay yung opportunity, sabi namin ni Katropang Dex when we're talking about it, the opportunity to marry and then be confused about what is real, what is memory, what is embedded. What is past, what is What is present, present. and what you want your Yeah. future to be. Yun yung nagigets kong idea nung Sabi ko, potentially, ang ganda nung core concept. Tsaka diba? yung konsepto ng identity Why? Kasi pinaalam sa kanya, you may not be the villain. You may not be the hero. You may be the villain. Pero meron at the end of it, at hindi na naman to secret dahil napanood nyo na po yung Total Recall. At the end, di ba may choice pa rin yung tao na despite all these memories, ang sinabi niya, I want to be the hero. 'Di ba? Or hero for a particular group and the villain to another, Oo. 'di ba? Make choice making pa rin siya na Oo. parang sige, ito yung memories ko, ito yung past ko. But I will not be that. Oh, tsaka Pwede gusto ko yung linya na sinabi niya, yung past kasi, construct lang naman siya ng brain mo because yung past mo,
pass mo yun because yun yung na-retain ng utak mo because of your selective perception of the world. Di ba? Yung parang, teka lang, di ba? Parang, yan kasi yan yung nakakonstruct na past mo because yan yung nabuo based on your own beliefs, pagkakaunawa mo, sa kung ano lang yung nakita mo at narinig mo or whatever. Parang, yung future at yung present mo still depends on the choice you will make today. Not the past, di ba? Yung parang ganun yung, napaka-philosophical naman pala ng content nito. Sabi ko nga tapos ang na-strip nitong bagong Total Recall is the philosophy of it. Yun yung sad about it, katropang Dex. Sabi ko nga sa kanya, because I have a very vivid memory of the Total Recall of the past. No, meron silang mga, sige, newer twists. Ang ganda ng action scenes. Ang ganda talaga ng mga car chases. Gusto ko yung idea no Fall. Yung The Fall kasi. Oo, yung ano fall siya, concept, di ba? Yung The Fall kasi, alam mo yun, parang ang ganda yung metaphor mo of the antipodes eh. Yung, ito yung one side of the world and this is the other side of the world. And, ano siya, parang, to get there, you have to go through the core, diba? yung, sabi ko, ang ganda nito, ang ganda ng idea, but, what happened? Kasi parang feeling ko, even the characters are very, are not capable of delivering the philosophy. There, di ba? Parang, si Jessica Biel, I thought, yung character ni Jessica Biel will be a really astig and very intelligent na tapos character. iyak, di ba? Yung parang, nakatutok yung baril sa'yo, umiiyak ka. Di ba? Yung parang, ikaw dapat yung sabi ko, ikaw yung grasp niya of reality. Kasi ang ko dun is that there are two realities eh. The reality with Kate Beckinsale as the wife and the reality of Jessica Biel as the lover. Diba? So, ang dun is that pareho silang anchors to a reality eh. Na dapat, that could have been, wag nagayahin yung dati. Ang dapat na ginagawa nung yung Kate Beckinsale, hindi lumalaban, pero binabalikan, this is your reality. Pinupul back mo kita siya. doon sa reality na Ako, na may asawa memory mo, kang, oo. na may memory kang, naging reality mo to eh, di ba? Diba? Tapos parang, the confusion starts with the fact na parang, hindi niya ngayon ma-marry kung bakit you are working against him now. Pero pinupul kita doon, pabalik mo sa reality ko, di ba? So, naging yun. Tapos, papunta na tayo sa characters, no, na, kasi na-mention na si Jessica Biel sa Kate Beckinsale. Naintindihan mo, at least may motivation. Hindi, ako nga medyo nababawan tao doon sa motivation nung... Ni Kate Beckinsale. Talagang sabi ko, bakit galit na galit ka? na galit? Oo. As in, nung sinabi sa kanya, do not kill him, talagang papatayin niya. Never naman nagkaroon ng revelation na, di ba alam mo yung aspeto ng, kasi there's a lot of opportunity, if I may just say. For example, in your memory, there's somebody you want to kill in your memory just because it hurts you. So that could have been the perfect metaphor for Kate Beckinsale to be trying to kill the Colin Farrell character because that is a person that hurts her because she can never really have him. Mga ganong mga bagay eh. Parang kaya mong gawin yun dahil papatayin mo siya because yun yung parang inaano mo na ang papatayin natin dito, not you physically. Ang papatayin natin is the memory you have of her. Parang ganoon eh. Or even mas simpleng idea na nga lang nung okay, spy ako. And then I was assigned to keep an eye on you at magpapanggap ako ng asawa mo. 'Di ba? Okay, yun yung original, 'di ba, na storyline. And based sa past mo, ang trabaho mo is bantayan ito at patayin siya if ever na Maalala niya yung past niya. And then, ang layer ng character na mas maganda nakita mo dun is, nagkakaroon din siya ng confusion sa sarili niya. Napapatayin ba kita? Kasi parang, naging reality ko na rin yung asawa kita. Correct. Diba? That could have yung been, patong nung konsepto, parang, yun yung parang, okay lang ako ma-confuse eh. Yung parang, mas okay na hindi ko naintindihan na dahil ang dami mong binigay sa akin kaysa yung, hindi ko naintindihan kasi wala ka naman talagang ipinakita. Correct. So yun, yung the opportunity of it to be two sides, 'di ba? Because he is fighting for two sides and in essence, yung choice making niya is the representation of the woman na pipiliin niya not just because of love but because this is parang in essence sabihin lang ng sino ka ba? Parang something, who are you? Tapos sabi nga nun, I am, parang in essence, you are with me. Tapos parang, this is who you are. Two sides telling you that this is who you are. And then you, at the end of the day, ikaw ang magsasabi kung sino ka. Ito ako. Diba? Ikaw ang magsasabi, and you can either be one of them or
you can be neither of the two. Diba? Diba? So, yun yung opportunity eh. Pero naging melodramatic sa dulo, na Even parang, yung Douglas Quaid na character na parang, teka lang, wala ka namang proper experience na nakita ko para questionin mo yung reality mo. oo, at saka wala namang negative. Tama na, ako naman naintindihan ko yung wag mo na mag-negative kasi parang yung day-to-day, parang hindi mo gusto, di ba? Yun nga yung supposed to be, ang ganda ng opening na sinabi ni Kate Beckinsale, na nanaginip ka about someone else, is it me? Is it me? Diba? Oo, parang, is it me? Na Oo. parang gusto mong Projection kumawala, ba yun? kumawala Projection sa relationship natin, Oo, kaya yun ba yung, ganoon? you were running Diba? from something or you Oo. want to run Run from away something, from and then me or parang something. feeling mo trap ka. Ang ganda nung simula, Oo, 'di ba? na Tapos is it parang me, oo. 'di ba? Pero ang ano nga dun is the opportunity of that to take it to the next level. Kasi yung Total Recall of that time, philosophically, ang dami niyang layers na ipagkaloob eh. Sabi ko nga kay Katropang Dex, na-miss ko yung Kuato character, which is actually the rebel. Yung issue kasi nung time na yon is that the Kuato character, hindi nila mahanap. Oo. Hindi nila mahanap, kaya kailangan nilang kumbaga, ma-infiltrate yung mga rebels. Kaya ginamit nila yung Quaid character. Only to find out na, ito naman kasi, ang dali namang ma-infiltrate kasi tao lang na lumalabas. Yung Kuato sa Total Recall 1990, siya ay, kumbaga, siya ay, mutation. Diba? Siya ay mutation. Tapos, sa totoo lang, ito ay Tiyanak looking. Tiyanak kung Tiyanak. Naalala ko pa mukha niya. Dahil nasisira ang buhay ko pag nakikita ko siya. Parang, my God, Tiyanak. So, ganon. So, teka muna, bago na ipagpatuloy natin yan sa ating pagbabalik, ang usapang Tiyanak. Kasi dito na pipick up talaga yung pinaka-core na value nung philosophy ng Total Recall. Okay? So, wag po kayong alis mga katropas. Babalik po ang Tropang Radio. Tropang Radio! Tropang Radio! Yo, mga katropas, hindi enough ang araw na ito. Mga katropas, babalik po tayo sa Tropang Radio. Yo. Ang dami po natin gustong sabihin. Pwede ba part 2, part 3? Pwede ba kakainin namin yung Monday? Tuesday, Wednesday. Mga Yung pala yung katropas. Ako pa rin po si Katropang Jane. At ako si Katropang Dex. At ito po ang Total Recall review natin. Dahil dalawa kasing elemento, dalawang episode, dalawang elemento pinag-uusapan. Ay hindi, I think ang suggestion na lang is to go and make mga Ng topic. Ng topic, oo. Actually, magandang talk about Pag-usapan. reality. Yes, talking about reality. What is reality talaga, di ba? What makes something real to you? Mm. Di ba? At alam mo, meron na kami na pag-uusapan ni Katropang Shrel kahapon, naglalakad kaming nakapayong. Ito ay yung concept of reality. At naalala mo yung standard. Sabi ko, it may not just be about different standards of men and women, but maybe their realities. The reality that you've constructed inside your mind Correct. about what a guy should be. No. It's actually the realities of each of them. Yung parang itong hinahanap mo kasi ito ang Itong reality reality na base magmamanifest sa'yo. Kaya yung babae, di rin niya maintindihan, bakit ganun ka mag-isip? Why is it, ba't ganito Kasi pa? hindi siya nagko-coincide with dun sa what your realities, needs are. oo, kung yan. ano yung- Maaring reality-based yan, hindi lang standards-based, di ba? O, paano Katropang Shell? Bato. Okay. Kailan daw, Katropang Dex? Bahala kayo. Ayun na. O, sige, sa mga katropas, punta naman tayo ulit doon sa kay Kuato. Si Kuato, the Tiyanak-looking abomination. Noong Abomination of a creature. Oo, Doon sa Total Recall 1990. 1. Oo. 1990 original Total Recall. Kinukwento ko to kaya Trope kasi hindi niya naaalala. Oo. Oo, kasi doon po, ang kwento kasi doon, yung colony kasi dito sa Total Recall 1990 sa Mars. So in essence, kapag na-expose ka doon sa atmosphere o kaya you didn't have enough oxygen, magkakaroon ka ng mutation. And so doon nga nagkakaroon ng doon sa isang tatlo yung boobs, Oo. yung matak, sarado, at itong si Kuato. Kasi si Kuato, hindi nga nila mahanap. Kaya hindi mo mahahanap kasi siya ay mutation na inside a man's body. So parang in essence, sabi niya, you're looking for Kuato, here he is. Naghubad si kuya, patas lumabas si Kuato dun sa tiyan niya. Tapos nun, at as in, ito ang isa sa mga pinakadiring characters na nakuha ko. Pagkatapos syempre, pero hinawakan niya pero may ESP power siya. Yun ang powers ni Kuato na parang in essence, to make you realize who you are. Tapos nung hinawakan niya si Quaid, ang in essence, hindi ko maalala exact words, pero in essence, sinasabi niya ay,
ang kailangan mo makilala ay sino ka ba talaga? Who are you? Who are you? So, in essence, tinutulungan niyang lumabas yung tao na yon. Who are you? Very Matrix nga eh. Kasi yung aspeto ng Matrix is that yung nagkakaroon ka ng awareness to get out of the system. Ito siya eh. Parang get out of what Kasi your kinu-question mo constructed reality. Kinu-question mo yung reality na nag-i-exist kasi feeling mo there is something more. Mm-hmm. 'Di ba? So, yun yung ano doon. So, wala yun. Naging tao lang yung ano. At Oo. isa lang Bill siyang Nye. ordinary type of rebel na kahit sino naman pwede hanapin. 'Di ba? So, parang sabi ko, yun yung nawala doon. Yung Kuato character, ang ginawa niya para kay Quaid. Noong past, if I'm not mistaken, nung ipinasok siya doon, and in the present, ay iparealize sa kanya, sino ka ba? Para, anuhin mo ang sarili mo, sino ka ba? Who are So, you? who are you? That's actually yun yung question talaga na Yun ang feeling philosophy ko, behind. ibinabag ko nitong Total Recall. Who are you? Sino ka At ba? ibabase mo ba yung who are you, yung sagot mo sa who are you, doon sa past? Or sa, to the person you want to be? become. Yun yung, ano ba? yun yung, sabi ko, yun yung na-lose, parang ang daming oras. Kasi tingnan namin, 113 minutes lang po yung Yung original. 118 minutes yung bago. Eh, So, nasa napunta lahat yun. Hindi, saan napunta lahat yung oras na yun? Kasi wala naman ako, ang dami siguro kalahati dun sa mga elemento na nandun sa original ay natanggal dito sa bago. Para siguro sabihin, hindi lahat And the ones they chose to keep are the ones who that are really insignificant. Like Correct. the woman with 3 breasts. Yes, oo. Though ako, natuwa po ako kasi nung bata po ako, hindi ko syempre mapapanood yun dahil hindi pa po pwede makakita ng dede. Pero it didn't have as much impact to the viewers eh. Kasi parang blah siya, isa siyang blah element doon. Where I'm not sure if it made an impression nung time nung original Total Recall na parang baka may meaning kasi nung time Dun nung sa Total ano, Recall kasi oo parang eh. even our idea of pleasure Pwede mo nang baguhin. tells us na there should be something more. Kaya nga parang sinasabi niya na parang you would wish you had 3 hands. 'Di ba? Diba? O kaya kahit yung sabihin natin ng na there's always some form of beauty in some levels of ugliness. Yung mga ganyan. So, kahit na sabihin mo, ugly ito kasi mga ganito, pero alam mo yung isang character doon na isa mata, siya yung isa sa pinakamabait. Ganun yung niya na parang in the 90s, na movie making, very pa yun ang lalim ng take na yun diba? Sabi ko, nung pinapanood ko nga, inaano ko na parang, how I wish the J.J. Abrams team had handled this remake. Kasi, ewan ko I may be giving the J.J. Abrams too much credit. Roberto or si Alex Kurtzman team so much credit. Pero kasi... But they know how to handle a story. Oo, parang... So, diba? Kasi eh. parang ganoon, yung ang hinahabol ko kasi, like sabi mga katropa, next when we go out here, ang unang tanong mo talaga sa sarili mo ay, we are not made of who you were. Diba? Ikaw ang may decision. Who will you become? So, yun ang basic yun Pero dito kasi parang napilitan ka. Diba? Kasi pinapatay ka nung asawa mo Tapos Diba? ang weak nung character mo, kung ang bilis mo maniwala doon sa hologram image ng sarili mo na sinasabi kung anong gagawin mo, 'di ba? There has to be something deeper na pinaghuhugutan ka para maniwala ka doon sa kung ano yung sinasabi ng image na nakikita mo sa harapan mo. Kasi even the image in front of you, yung hologram image na sarili mo, sinasabi na hindi ikaw yan. Bakit ako maniniwala na ikaw ako? Correct. Actually, ito pa nga yung katropang Dex. Doon kasi sa original, kinausap ulit siya nung evil side naman niya. So, kinausap siya ng mabait na side nung first part, tapos ng evil side yung second part. So, nahirapan ka na talagang ma-connect kasi nakita ko na yung evil part, yung evil, kita ko rin yung good ko. So, may choice ka 'di ba? May choice ka na talagang magpili sino na dito. Dito hindi na ever pinakita yung kinausap siya noong supposed to be na bad side niya. Parang naguluhan na lang siya na ako ba talaga yon. So, kasi to see that in the mirror, in essence, na parang to be reminded, you are this person, you were this person, diba? So, mga ganong elemento. So, yun ang pinanghinayangan ko. Kasi, syempre guys, mga movie makers, makinig po kami ipopost po namin sa Facebook para po makarating sa inyo. And we will translate in English just for your benefit. Is that, in movie making ngayon,
kapag meron kang inilalatag na mas malalim para sa amin, mas maghahanap kami ng mas Oo malalim. naman. Oo naman. Yung dami namin, bakit yung Born Legacy, wala namang kalaliman yon. Kili-kili lang ni Jeremy Renner, ipinunta ko doon, kinasaya ko. 'Di ba? Kasi Diba? hindi naman ako magpapanggap na all movies should be palalim, 'di ba? Hindi naman kami naghahanap. Sabi ko nga kay Katropang Jim before coming in, mababa expectation ko sa pelikulang ito. But nung habang nilalatag nyo kasi siya, Tumataas, ano? nanghihinayang ako sa mga elemento na inilalatag nyo sa harapan ko. Tapos, yun lang, pinahayaan nyo lang lumampas siya ng gano'n. Na parang, Correct. anong nangyayari? Kasi, okay, mababang expectation ko, di ba? Pero dahil impress me tinataas naman. oo. Tumataas yung hindi siya o nag-elevate yung interest ko because of the concepts that are presented in front of me. Now, the question is, how are you going to utilize these concepts and make it more interesting. Yung ano mo yun? True. Tsaka Interesting di ba, re-remake ka eh. So, ang pressure talaga is on you to make a Mm-mm. better version, di ba? So, at get away from the material din, di ba? Parang naalala ko yung, kaya J.J. Abrams ang minimension ni Dex, naalala ko yung Star Trek. For a Trekkie like me, ang laki ng sinira nung Star Trek nila, J.J. Abrams, sa canons na pinaninindigan namin Pag matagal winasak na. mo, wasakin mo, Oo, okay, nung you are winasak allowed niya, by all nako, means. pero he really made sense of it. Oo. At para tayo, tumatanggap tayo ng bagong realities because of it. Ay, Yun. hindi ganyan nakikita ko dyan. Tatanggalin ko, okay, deconstruct natin Kala yan. nyo, kala nyo, bumuhay alam ko. nyo ending, Eh, di O, mas paano maganda na? yung binuo ko. O, paano na? So, hindi nyo na alam ngayon. So, Pangit? ngayon, manonood kayo ulit, di ba? O, parang Pangit, ganun. pangit. Magic box, di ba? Diba? Okay. So, Katrapan Dex, your rating? May rating? Mm-mm. 1.5. 1.5 Mabait pa pala ako. It was Sa not as isip ko. pleasurable to me as Kasi parang... Kahit nandiyan si Kate Beckinsale, si Jessica Biel. yung Kate Beckinsale siguro yung 1 star. Yung 1 yun. Kasi parang I was never... parang... Okay, mahal ko si Bill Nye, pero... Alam mo Yun nga, parang- pag mahal mo yung artista, tapos naging crappy yung performance nila. yun. Nakatulungkot ka Oo, eh. kasi parang... hindi parang Kate Beckinsale, mas okay ka sa Underworld yung... Correct. Diba? Yung Actually, ganun siya. nalulungkot nga ako dito kay Len Wiseman kasi the first, second, and third Underworlds under him, gustong-gusto namin. Yung pang-apat, di na natin masyadong feel kasi nagiging bababaw na at action scene-based What's na. happening to Len Wiseman? Oh, yan, Len Wiseman. Not so wise. Yung ganun Ayan. siya. So, 1.5 yo because of that. And I think, another team could have done Done better. a way better job than, baka kasi parang feeling ko, gustuhan lang nung team na to yung Total Recall. Na siya, gagawa tayong remake ng Total Correct. Recall. Pero this time, Oo. itong lahat ng mga action Oo. sequences na to ang ipapasok. Tapos ngayon nag-manifest yung understanding nila dun sa original material. Yeah. Naku, Diba? mabait pa pala ako kasi I was thinking of 2 stars. Syempre, I mean, may mga magagandang bagay na na-provide, mostly about shots and shot placement. Kasi if you remember Katropan Dex, yung first action sequence, that is a one take. Diba? Yung one take sequence. Those are things that are difficult to do. There are a lot of things that mataas ang difficulty to create a world visually na sobrang dystopic, na ibang version of dystopia ng kinasanayan natin. So, meron namang ganon, at least for that. Pero syempre, dahil ako sobrang fan ako ng Total Recall, not of Arnold Schwarzenegger, but because of what it represented, diba? Yung maraming layers na potentially mapaghugutan mo ng realities mo of your own life, 'di ba? Na hindi ko masyadong nakuha from this one. So -3 siya sa aspeto na 'yan. Tsaka may I just mention na ang ganda ng idea nung gravity shift. Yan. Yung pag dumating ka sa core kasi, Iitira. pagpapas ka sa core, 'di ba? Magkakaroon ng shift sa gravity. So babaligtad yung mundo mo. Oo. Tapos iba yung orientation mo pag dumating ka doon sa kabilang side ng mundo. So parang it's also a Oo. metaphor of once you get into the core, meron kang if Oo. gravity shift is imminent yung parang kapag nag-move forward ka, ito ka. Iba ng orientation mo. Oo. Pagka bumalik ka doon, babalik ka din doon sa 'di ba? And always the gravity shift has to pass through the core. Yan, oo. Yung- So, parang ang opportunity nga nun sana, because it is the future anyway, yung rin tayo, may metabolic or biological change that happens to us when we shift. Kasi sobra namang na wala lang, naka-adjust agad. Di ba Oo. parang dapat sinasabi natin na nagba-biological shift din tayo. So, in essence, our minds also turn different. Di ba? Alam mo yun? So, kaya kung nandun ka sa fall at nandun ka sa colony, nasa colony ka at nasa
Britain, yung Britain version nila, ay nag-iiba din Yung ano mo. yung dala mo sa sarili mo, Oo. 'di ba? Kasi yun nga, maraming ano siya, maraming opportunities. So, well, those opportunities we will just create in our heads because my mind can have its own gravity shifts anyway. So, And we can have a different total recall experience. at si Jeremy Renner ang actor ko doon. Okay. Oo nga. Oo, mag-agree. Oo nga. That just made my day. Pero let's just keep Kate Beckinsale, ha? Sige. Mm-mm. Okay for you. Okay. Sige, pwede. Okay. Si Jessica Biel, I'm not so much of a fan of her. She's okay, but I'm not so much a fan of her. So, isip. Okay. Pero iba naman. Iba na lang. Iba Okay. na lang. So mga katrawas, yan po natin tatapusin nating review today. Sana po ay nagustuhan ninyo. Yeah. Actually, para sa akin, panoorin nyo pa rin and make your own, make Oo. your own interpretations. At mahalaga din naman kasi for a lot of us to keep on digging in essence and create our Actually, own the fall nga nitong Total Recall, very close na sa fall nung nung Inception. Eh. Correct. Oo. So, Diba? yung fall version natin, our own version of fall, when we're in, we dig deeper and reach our core to be able to go and reach the other side. Mga katropas, Sabi. di mo, bumilib ka naman sa akin Oo, dito sa mga ang ganyan galing mo, friend. Ay, ako, diba? Check. Mga katropas. Yan na po ang ating review. Oh, mas marami pa kayo nakuha dito, I bet, kesa doon sa Pelikula. At ano po, pinapromise po namin mga anak ito ng isang reality At episode. partida, ha? 45 minutes lang yung body namin. Reality episode po na isa sa mga tropang radio episodes para po magustuhan din naman, maano rin po natin, mas mahimay natin yung aspeto naman nun. Kasi syempre, iba rin naman yung gravity shift. Yung gravity shift ng babae sa gravity shift ng lalaki. If you know what I mean. Mga katrawas, kung sa DZP 1602, kasali ka sa Tropang Radio, kasali ka na, katropa ka pa.